Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya Mr. Maravillas yung balita? Ito yung tinatawag natin na quote, inside the cookie jar. Ito yung issue mga kababayan kay Martin at saka kay Chis Escudero. Na kung saan mga kababayan, may isang hindi maipagkakailang pattern na unting-unting nabubuo ngayon mga kababayan. Abang pilit na ibinabaling ang atensyon ng publiko sa iba, mas lalo pong lumilinaw ang mga ebidensya na may direktang interes, pakikialam at posibleng pakinabang sa loob mismo ng proseso po ng pambansang budget, yung ating national budget. Hindi po ito mga kababayan simpleng intriga. Ito po ay issue ng institutional integrity, abuse of authority, at posibleng sistematikong katiwalian. At sa ilalim ng batas mga kababayan, malinaw. Kung sino po ang may akses sa proseso, siya rin ang may pinakamalaking obligasyon na manatiling malinis. Kapag ikaw ay nakaupo sa tuktok, hindi ka dapat nasa loob ng cookie jar. Yung garapo ng cookies. Di ba po? Ngayon, pag-usapan natin ang tinatawag na primus inter pares versus doon sa may direktang kontrol sa pondo. Si Martin Romualdez mga kababayan ay primus inter pares. O kung sa Ingles, first among equals. So ang ibig sabihin mga kababayan, siya ay una lamang po sa mga magkakapantay. Bilang speaker, wala man siya pong diktatorial na kapangyarihan sa bawat mambabatas. Kasi po mga kababayan, yung bawat member ng Congress, may sarili siyang mandato mula sa kanya-kanyang distrito. Ganon yun po. Dagdag pa dito, mga kababayan, walang direktang link ang speaker po sa paghawak ng pondo. Kasi ang budget process mga kababayan, hawak siya ng Committee on Appropriations. Dumadaan po siya sa deliberasyon, pinagbobotohan po ng mga miyembro. At higit sa lahat mga kababayan, yung committee chair, yung mga chairman ng mga committees, hindi man po sila alter ego o tauhan o sunod-sunuran lang. Sila po ay independent, may sarili pong accountability, at gumagawa sila mga kababayan ng desisyon base sa boto. At malinaw po, walang encroachment sa teritoryo po ng bawat mambabatas. Nire-respeto po ang hangganan basta dumaan sa tamang proseso po ng batas. Ngayon, ilagay po natin sa microscope yung nangyari sa kabilang panig doon sa Senado sa pamumuno noon ni Chis Escudero. Sa kasaysayan mga kababayan ng Senado, ngayon lang natin nakita na yung Senate President direktang sumali. By tradition, hindi man siya dapat kasali sa BICAM. Nag-isa mismo nga miyembro, in-insert yung sarili niya. Nagdeliberasyon sa national budget sa loob po ng Bicameral Conference Committee. So malinaw siya na pagbasag po sa dati ng tradisyon, sa matagal na pong practice. Dati po ang Senate President at Speaker, hindi po siya nakikialam sa detailed haggling. Hindi po nakikisali sa aktual na negosasyon. Nananatili pong impartial. Bakit po ganon yung tradisyon? Para po mapanatili yung fairness, credibility at saka check and balance. Subalit nangyari po yung kabaliktaran. At dito po pumapasok yung napaka-importanting question. Bakit kailangang makialam si Chis Escudero nang direkta po sa bilyon-bilyong pondo? Ang ganitong aksyon kasi mga kababayan, nagbibigay siya ng impresyon ng direktang kontrol, personal na impluensya,
At siyempre, posibleng interes sa pondo. Kaya nangialam. Di ba po? Ano pa man ang ibig sabihin yan? Sa mga revelasyon mga kababayan ni dating Yusek Roberto Bernardo ng DPWH sa investigasyon ng Senado, ito po yung hindi pwedeng i-dismiss bilang chismis lang. Kasi nag-execute siya ng sworn affidavit. At sa batas, mga kababayan, ang sinumpaang salaysay ay ebidensya. May bigat siya, legal weight. May pananagutan pag nagsinungaling. So si Chis Escudero, as you know, idinawit mga kababayan ni Yusek Bernardo. Direkta siya pong idinawit sa irregularidad, sa flood control projects scandal at saka sa issue ng kickback. Yan o. Ex-DPWH Yusek Roberto Bernardo reveals meeting with Escudero. Para Chis Gorado, ang 142 billion pork, Escudero visit Batasan not once but twice during BICAM. Ayan o. Ex-DPWH Executive Roberto Bernardo tags Escudero, co-rebilla, binay in kickbacks. Yan yung mga laman ng mga balita, mga kababayan o mga nakaraang buwan. Yan o. Sinabi sa irregularity sa flood control projects, kickback scheme, yung amount na involved, 280 million pesos. 2 cash deliveries, may detalye siya. Hindi po siya vague accusation, malinaw yung detalye. Unang delivery po, 160 million. Unang bahagi nung 2025. Pangalawang delivery, 125 million, 2025 din. Yan o. May location po, Cherry Mobile Building sa Manila daw. Diniliber, sabi ni Yusek Bernardo. So sa batas mga kababayan, kapag ganitong level ng detalye, hindi po siya gawa-gawa, hindi po siya imbento, kundi ang ibig sabihin niyan, may pinanggagalingang aktual na detalye o aktual na pangyayari mga kababayan. Pinangalanan po yung middleman si Maynard Ngo. Isa siyang tech billionaire at campaign donor. Siya umano yung facilitator, sabi sa testimony ni Bernardo. Siya daw yung tumanggap ng pera, nag-coordinate, kumilos para sa transaksyon mga kababayan. Sa legal analysis, kapag may facilitator mga kababayan, may structure siya. Kapag may structure po, may sistema. Inamin po ni Bernardo na nagsumiti siya ng listahan ng proyekto, kabilang ang Valenzuela at Marinduque. At ang nakakabigla, ang mga proyektong ito mga kababayan, lumabas sa General Appropriations Act. Ibig sabihin may direktang koneksyon sa pagitan ng private submission saka yung public funding. At ang sabi sa revelasyon mga kababayan, 20% yung commitment sa komisyon. At tinanong pa kung sapat na ba ang 20% commitment. Ang sagot, kinumpirma umano ito para kay Escudero. So ito yung malinaw na indikasyon ng kickback percentage, pre-arranged profit, saka corruption framework. So hindi po ito simpleng usapan, blueprint po siya ng katiwalian mga kababayan. Di ba malinaw sa kwento mga kababayan sa detalye ng balita? May direct meetings base sa kwento ni Bernardo. Noong 2023 daw nangyari. Pinapunta mga kababayan si Bernardo sa Cork restaurant upang makipagkita kay Chis Escudero at para pag-usapan yung mga proyekto. Sa legal perspective mga kababayan, ito ay mahalaga sa pagbuo ng konspirasi, yung sabuatan, agreement at saka yung intent. So magkaiba po ang prinsipyo at ugali itong si Chis Escudero saka si Martin Romualdez. Pagdating mga kababayan sa tinatawag na delikadesa at integridad, si Martin Romualdez nakita po natin,
kusa siyang bumaba sa pwesto at nagbigay daan sa investigasyon. Patunay po siya ng respeto sa institusyon at statesmanship. Si Chis Escudero po, hindi kusa yung kanyang pag-alis, pagbaba sa pwesto, tinanggal siya. Kinudita. Tinanggal ng kapwa senador, mga kababayan. Wala siyang pinakitang voluntary accountability. Ito pa, si Martin Romualdez, focus lang siya sa trabaho. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho bilang kongresista. Nag-focus sa pagpasa ng mga batas para sa ating mga mamamayan. Whereas si Chis, mas piniling maging tuta ni Sara.